Okay, so medyo matagal-tagal ko na rin hindi nagagawa 'to, yung makapag-review ng TWS or headphone. So, hindi muna tayo mag-review ngayon ng phone, ng tablet. Focus muna tayo sa mga TWS ng Edifier. So, meron silang ipinadalang tatlong product. Dalawa doon ay TWS at isang headphone. So, unahin natin itong Neobuds Pro 2. So, itong Neobuds Pro 2 ay mabibili natin ngayon for 8,999 pesos. Yan yung regular price. Pero minsan nagsisale sila, nagiging 6,099 pesos. Lahat ng links na kailangan ninyo para mabili yung mga pag-uusapan nating product ngayon ay nandyan sa description box sa baba. Mas maganda i-click nyo yan para malaman ninyo yung updated pricing. At ngayon, itong Neobuds Pro 2 ay meron dalawang color option. Isang black, tsaka isang ivory. So obviously, ivory yung nasa atin. Kapag dumating na sa atin itong Neobuds Pro 2, nakabalot siya sa isang brown box para sa added protection. Kasi yung mismong box, itong Neobuds Pro 2 ay kulay puti. So sigurado na talagang spotless yung marireceive nating Neobuds Pro 2. Nandito sa harap yung ilan sa mga ipinagmamalaking features ng Edifier dito sa Neobuds Pro 2. Kasama na dyan yung high-res audio at 22 hours of battery life. Ngayon, tanggalin lang natin yung sleeve. Tapos, pag open natin, makikita agad natin yung Neobuds Pro 2. Hindi talaga ako guys nagsisi na ivory yung napili kong kulay. Kasi kita nyo naman, sobrang elegante. Ang ganda rin ng LED light dito sa harap ng charging case. At syempre, USB-C na yan. Medyo nakulangan lang ako kasi para sa presyong ganito, wala pa rin tayong wireless charging dito. Sa ilalim naman ng box, meron tayong maliit na box na makikita na meron lamang USB-C to USB cable for charging. Meron din tayong free na pouch. At gamot. Joke lang. Mga extra ear tips. Ngayon, pag-usapan natin yung feels kapag sinuot na natin yung Neobuds Pro 2. So, ang masasabi ko dito sa Neobuds Pro 2 kapag suot-suot na natin, komportable siya, hindi siya awkward, hindi siya nakaprotrude sa tenga natin. So, kahit suotin ko to in public, hindi ako mahihiya. Tapos makikita ninyo na lapat talaga siya sa tenga, kaya kumpiyansa tayo na hindi to basta-basta malalaglag. Tapos yung design ng mga earbuds, mapapansin niyo hindi siya yung typical na itsura na makikita natin sa ibang brand. Mas futuristic yung datingan nito, pero at the same time, napaka-decente naman. At syempre meron tong IP rating, meron tong IP54 na rating. So, splash, tsaka dust proof yung TWS na to. So, hindi tayo mag-aalala kung sakaling matalsikan ng tubig, maalikabukan, hindi to agad-agad papasukin. Ngayon, pagdating sa battery life, kagaya nung nakita nyo sa box, 22 hours daw. Pero in 22 hours na yun, kasama doon yung battery life ng charging case. So, kapag naka-on yung ANC, kapag ginamit natin ng tuloy-tuloy yung mga earbuds natin, tatagal ng 4 na oras. Pero kapag hindi naman, tatagal ng 5.5 oras at additional na 16.5 hours sa charging case. At pagdating naman sa codec, may support to sa LDAC, LHDC, at AAC. AAC yung default na codec na magagamit natin dito sa Neobuds Pro 2 kapag kinonect na natin siya. So kapag kinonect natin to sa iPhone, o sa isang Android phone na walang support sa LDAC or LHDC, AAC yung codec na gagamitin niya. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, tignan natin yung differences ng AAC, LDAC at LHDC na nandito sa Neobuds Pro 2. Okay, so makikita nyo ngayon guys na yung AAC, LDAC, tsaka LHDC ay pare-parehong 24-bit yung depth. Pero pagdating sa sampling rate, magkakaiba na sila. Yung AAC, ang may pinakamababang sampling rate, aabot lang ng 44.1 kHz. Pero, yung LDAC tsaka LHDC, mataas yung sampling rate. So, maganda yung sound quality ng mga yan. Pero, dito sa Neobuds Pro 2, yung LHDC na sinusupport niya ay version 5. So, aabot yan ng 192 kHz. Pero bago tayo ma-excite guys, kailangan ninyong tandaan na para magamit natin yung LDAC codec tsaka yung LHDC codec, kailangan compatible din yung phone na gagamitin natin dito. Dapat may support din yun sa LDAC tsaka LHDC. Kapag wala, AAC lang yung codec na magagamit natin. Mabuti na lang guys, meron tayong Xiaomi 13T Pro dito. Isa to sa mga phones sa ngayon na merong support sa LDAC at LHDC version 5 na codec. So, try nating i-connect ngayon yung Neobuds Pro 2. Itong Neobuds Pro 2 ay may support sa Google Fast Pair. So, kapag inopen natin, automatic, madedetect na siya ng ating Google phone. Tingnan nyo, may pop-up na lilitaw. Ayan. So, tap lang natin yung connect. So, ayan. Connected na tayo. Tapos, kailangan lang natin i-make sure guys na may install din natin yung companion app na Edifier Connect para ma-maximize natin yung mga features ng TWS na to.
Yan, automatic, madedetect na siya. Yan. So, makikita na natin yung status ng battery ng bawat earbuds at ng charging case. Tapos, pwede nating enable dito yung ibang features kagaya ng noise cancellation, ambient sound, tsaka yung wind reduction. Sa susunod na page, makikita natin yung sound modes, pwedeng music mode, tsaka game mode. Yung game mode dito sa Neobuds Pro 2 ay aabot ng 80 milliseconds na latency. Mababa naman yon, pero maraming earbuds sa ngayon ang may support sa 40 milliseconds na latency. So kung ang focus natin talaga ay gaming, hindi ito yung para sa inyo. Pagdating sa sound, doon mag-excel itong Neobuds Pro 2. Meron din siyang support sa spatial audio. So mamaya din try natin yan. Next page, meron tayong sound effects. Pwede natin i-customize yung equalizer. Meron din siyang preset na classic tsaka dynamic. Tapos, dito sa next page, yung LED effects, yung ilaw dito sa harap ng charging case, pwede nating palitan yung kulay. Pwedeng violet, yan. Tapos pula, yung kanina, yan. Pwedeng green, yan. At iba pang kulay. So, balik muna tayo dun sa first page. So, para ma-enable natin yung LDAC tsaka LHDC, make sure lang natin dito sa settings na dito sa HD audio codec ay naka-enable yung LDAC tsaka yung LHDC. Tapos, pag pinuntahan natin dito sa Bluetooth settings, kailangan ang makikita nyo na codec LHDC or LDAC. Pero sa ngayon, AAC yung nakalagay. So, yan pa rin yung codec na gagamitin natin. So, para mabago yan, puntahan lang natin yung settings ng ating earphones dito sa Bluetooth settings. I-enable natin yung LHDC. Ayan. At makikita ninyo, hindi na AAC yung supported niyang codec or ginagamit niyang codec sa ngayon. So, makaka-experience na tayo ng magandang sound quality. Pero guys, meron pa kayong isang kailangan tandaan. Sinubukan ko sa Spotify itong Neobuds Pro 2 sa pag-aakala na may experience ko yung LDAC or LHDC pero hindi pala kasi yung Spotify ay walang support sa LDAC or LHDC. Ang sinusupport niya, isa sa mga codec na sinusupport niya ay AAC na meron dito. So default lang, nasa 48.1 kHz lang yung sound quality na maririnig natin doon. So napakalayo sa CD quality or lossless quality. Ngayon, yung Apple Music, trinay ko din, may lossless audio siya pero ang codec ay ALAC, Apple Lossless Audio Codec. So, pang iPhone yun. At gagana lang yun sa AirPods at sa iba pang mga TWS or headphones na may support sa ALAC. Pero ito walang support sa ALAC. Ngayon, ang may support daw na streaming service sa LDAC ay Tidal. Pero chinek ko guys, yung Tidal na application, ang monthly service niya ay mahigit 500 pesos ata. So, hindi ko na trinay. So, if ever lang gusto nyong magamit yung LDAC or LHDC habang nakikinig kayo ng music sa inyong phone na may support din sa LDAC codec, doon kayo sa Tidal application. So, yung sasabihin ko ngayon na audio quality nitong Neobuds Pro 2 ay based sa default na audio codec na AAC. Pagdating guys sa maximum volume nitong Edifier Neobuds Pro 2, hindi ako na-satisfied. Sa totoo lang. Hindi siya ganun kalakas. Kahit enable natin yung lahat ng features sa companion app, itodo natin yung volume sa ating phone, talagang nabitin ako. Hindi siya mahina Hindi siya mahina. Pero para sa isang earbuds, hindi sapat yung maximum volume niya. Pero pagdating naman sa bass, okay naman. May nafe-feel akong palo pero hindi sobrang lakas. Pwede naman nating i-customize yung equalizer para ma-satisfy tayo sa palo ng bass niya. Pero by default, medyo soft yung palo ng bass. In a good way, saktong-sakto naman yung audio quality. Sa totoo lang, mag-e-enjoy ka pa rin naman. Okay naman siya. Pero nag-expect ako ng mas mataas pa, lalong-lalo na sa maximum volume. Sa tingin ko, kung mas maganda pa yung maximum volume ng TWS ito, mas ma-appreciate ko yung bass. Ngayon guys, i-try natin yung spatial audio. So, basically, yung spatial audio, guys, para siyang, paano ba i-explain? Parang live na soundstage, tapos kung saan mo i-turn yung ulo mo, talagang magbabago din yung tunog. So, para magawa natin yun, guys, puntahan lang natin yung Edifier Connect. Hintayin lang natin yan mag-load. Tapos, dito sa susunod na page, merong spatial audio. Pasok tayo dyan. Yan, makikita ninyo, pag ginagalaw ko yung ulo ko, yan, sumusunod din yung nandito sa
application. Ngayon guys, sobrang trippy talaga kasi kapag nakikinig tayo ng music at naka-spatial audio tayo, kapag turn natin yung ulo natin ganyan, talagang sumusunod yung sound, nagbabago yung volume dito sa kabila, mas malakas dito. Basta ang trippy, sobrang immersive niya, lalo na kung ang pinapakinggan mo ay live concert, ganyan. Kaya sa tingin ko, ang laking factor nito para bilhin natin yung Edifier Neobuds Pro 2 kung gusto nating maka-experience ng spatial audio sa isang Android phone. Next naman na pag-uusapan natin guys ay itong Edifier Elite X3. Ang presyo nito ay 1,999 pesos pero kapag sale, 1,099 pesos lang. Again, nandiyan yung link sa description box sa baba. At ang color option naman na meron dito ay gray at saka ivory. Okay, panghuling pag-uusapan natin na Edifier product ay itong kanilang headphones. Ito yung WH700NB headphones. Ang current price ito ay 2,799 pesos pero kapag sale, 1,849 naman. Pwede i-check yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. So maraming color option to. Isa na itong black, meron din tong ivory, tsaka navy blue. Magaan lang din itong WH700NB, 271 grams lang. So hindi masyadong sasakit yung ulo natin dito. Yun nga lang, medyo makapal talaga yung headphones na to, kaya talagang halatang-halata sa ulo natin at medyo awkward talaga kapag nasa labas. Pero kung gagamitin natin to indoor, kapag bumabiyahe, nasa eroplano, nasa bus, nasa taxi, okay lang. So ito yung mga bagong products ng Edifier guys, at kagaya na sinabi ko kanina, kung interesado kayo, nandyan yung links sa description box sa baba. At maraming salamat sa Edifier sa pagkapadala ng mga product na to. So sana guys, nakatulong tong video na to kung sakaling humahanap kayo ngayon ng TWS or headphones, at kung gusto niyo pang mag-review ako ng mga earphones in the future, comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.